Mas lumalakas ang mga bagyo, mas tumataas ang mga tubig. Me, myself, nag-iisip ako, nasanay na lang ba sila sa ganong klase ng buhay? Especially mga nakatira sa Malabon, nakatira sa Valenzuela, yung mga area na prone talaga sa baha. Kung ganun lang kadali para sa kanilang lumipat ng lugar na hindi binabaha, bakit sila magtitiis sa mga lugar na yun? Ngayon pa man, hindi kasi ganun kadali ang lahat. Pero alam naman natin, lagi may mga finances na kaakibat in order na yun lamang maibsan yung kanilang yearly na nararanasan against sa mga bagyo at sa mga baha. Tayong lahat, the most that we can do is to pray for them. Kung hindi man natin kaya magpadala ng pera or mga damit, mga goods or what, the most that we can do now is to pray for them each and every moment. Kanina narinig ko, bibinalita ni Mrs., may mga lugar na kung saan maraming taong nasalanta, hindi na sila maabot ng tulong ng government. May mga grupo, nag-give up na sila kasi almost impossible na, hindi na humanly possible for them to reach yung kalagayan ng ating mga mahal na mga kababayan. So, again, pray. Not every day, not every prayer meeting, but every moment. Especially these days. Each and every moment, maalala natin sila, Lord, help them. Lord, tulungan mo pong aming mga kababayan. Kasi I think, one way or the other, naranasan natin yung ganun, di ba? Marami sa atin dito, naranasan mag-swimming sa baha. Para naman medyo yung mga bata malibang. Ngayon pa man, hindi na natin mapagtatakpan nowadays kasi higit ngayon kaysa dati, yung mga calamities na dumadaan sa ating bansa. Kung mapapansin ninyo, ganyan na yung klase ng dilubyo na dumadaan sa atin, yung mga bulkan pa nagpaparamdam. Ilang bulkan na yung nagpaparamdam, di ba? Ang Pilipinas nga raw po, nasa Ring of Fire. Ngayon, nang tinignan ko uli sa mapa yung bansa natin, tagasalo talaga tayo ng bagyo. Yung lugar sa Pacific Ocean na kung saan doon nabubuo ang bagyo, tayo talaga kaagad ang nakaharang doon. Nasa harapan ng mga bagyo na yon. But you know what? Ang kagandahan nun, the Philippines is the only Christian country in Southeast Asia. Pansinin po ninyo, lahat ng mga bansang nakapaligid sa atin, iba po relihiyon ng mga yan. Ang kagandahan po kung bakit nakatayo pa ang Pilipinas ngayon, meron tayong great God. Amen. Amen. Merong great God, katulad na inawit natin kanina, na sa Pilipinas ay laging nagbabantay. May ginagawa ang Diyos sa Pilipinas, definitely. At hindi pa siya tapos. Maring hindi pa natin nakikita ngayon, Lord, ano ba yung purpose ng mga nangyayaring ito? Bata, inililikas, nahulog sa baha, hindi na nakita, nalunod. Buong pamilya, natabunan ng lupa sa landslide. Hindi na malaman, Panginoon, kung saan pupunta ang mga Filipino, saan ba sila pupunta? Sa bundok ba? Pag pumunta sa bundok, landslide. Yung mga nasa tabing dagat, inaanod, tinatangay ng malalakas na alon yung kanilang mga bahay. Yung mga nasa syudad, ganun din naman. Binabaha naman hanggang lagpas ulo. Saan pa ba talaga pupunta mga Pilipino? But then again, regardless of all of these things, katulad po sa inawit natin kanina, our God is a great God. Sa kabila po na nangyayari ngayon, ang Diyos natin ay ang Diyos pa rin na nagliligtas. Sa kabila na nangyayari ngayon, ang Diyos pa rin natin ang Diyos ng pag-asa. Sa kabila ng mga nangyayari ngayon, regardless of all these problems, calamities na dinadaanan ng Pilipinas ngayon, our God is still a great God. At yun po yung nilalaman ng mga bersikulo na binasa natin kanina. But Yahweh is the true God. He is the living God and the everlasting King. At His wrath, the earth quakes, and the nations cannot endure His indignation. Meron palang klase ng mga earthquakes, kapag nagalit ang Diyos, nayayanig ang lupa. At makikita po natin yun sa panahon ng Exodus. Kaya ng Diyos na sa kanyang galit, mabiyak ang lupa, nilalamon ng buhay yung mga taong hindi sumasamba sa Kanya. At sumasamba, lalong-lalo pa, sumasamba sa ibang Diyos. Mga hindi tunay na Diyos. Yung po yung konteksto ng binasa natin ito sa Jeremiah. Ang mga tao, ang kwento po dyan, bago itong mga verses na ito, bigyan ko kayo ng background. Ang kwento po dyan, yung mga tao pupunta raw ng forest. Pupunta ng gubat, mangunguha ng mga kahoy. Ano raw gagawin sa kahoy? Lililukin. Napaka-artistic ng mga tao, lililukin. After malilok, using their own imagination and their own hands, after malilok nun, yung daw mga image na bunga ng pagkuha na ng kahoy sa gubat, at nililok ng mga kamay, sasambahin nila. These people ng panahon na ito, they are worshiping false
gods. Gods na hindi nag-i-exist. Napag-usapan po natin yan sa mga nakaraang mensahe ng Panginoon. There is no other God but Yahweh. The Holy Trinity, the Father, the Son, Holy Spirit, iisa lamang ang Diyos, si Elohim, si Jehovah, si Yahweh. Iisa lang. Kaya pag ang tao po sumamba sa ibang Diyos, that God na sinasamba ng tao, pinaglilingkuran, nilalagyan ng kandila at sampagita, walang saysay. There is nothing there. Ang sabi po sa pinag-usapan natin, yung mga Diyos-Diyosa na yan, hindi sila makakagawa ng mabuti, at hindi rin naman sila makakagawa ng masama. Why? They are nothing. Para lang silang kahoy, ibinaba mo dyan, sinamba mo na lang bigla. Galit na galit ang Diyos sa ganun. Hindi lamang po kahoy. Maraming parte po sa Biblia, maging sa Psalms, yari sa marbles, yari sa pilak, yari pa sa ginto yung iba, iiba sa ivory. Pero ang sabi po sa Biblia, there is only one God. What are you doing? Sinasamba mo, pinaglilingkuran mo ang mga bagay na nilikha ko. Di bali pa ang tao ang sinasamba, yung mga Diyos na gawa ng sariling kamay. Ang sabi po sa Old Testament, and God made man in His own image. Ngayon po ang ginagawa ng tao, man made God into His own image. Gumagawa ng kani-kanyang Diyos ang tao. At doon po galit na galit ang Diyos. Pinakauna po yan sa Ten Commandments. Wala kang ibang magiging Diyos kundi ako lamang. Period. Kaya po ang sinabi dito sa kanyang galit, nagkakaroon ng earthquakes. The earthquakes. Minsan po, nung nag-aaral kami, nag-uusap kami ni Mrs., sabi ko, meron ba ng pagkakataon hindi natin namamalayan? May mga klase pala ng mga natural disasters na bunga pala ng galit ng Diyos. Ang alam lang natin, natural lang yan, yearly lang talaga nagkakaganyan. Yan po pala, minsan sa galit ng Diyos, nagkakaroon talaga ng earthquakes, ng mga lindol. Sa galit ng Diyos, ang mga bulkan, sumasabog din yan sa galit po ng Diyos sa tao. May mga klase ng kalamidad, galit at parusa ng Diyos ang dahilan. Ulitin ko po, according sa Jeremiah, nandito pa lamang tayo sa unang verse, ang sabi po dyan, sa galit ng Diyos. Sa galit ng Diyos. At ang sabi nga ng Panginoon dito sa 11, thus you shall say to them, the gods, small g, that did not make the heavens and did not make the earth will perish from the earth and from under the heavens. Yung mga Diyos-Diyosan na inyong ginagawa, malulunod din sa bahayan. Pag nagkasunog, hindi siya ang papatay sa apoy. Ililigtas mo pa nga. Saan ka nakakita, nung Diyos-Diyos ang gawa ng kamay ng tao, nung may sunog, siya ang nagligtas sa'yo? Meron ka man nakita na buhat-buhat niya yung refrigerator palabas ng bahay? Tell me, meron ba nakakita sa atin ng ganun? Na yung mga Diyos-Diyosan paglabas, dala yung mga bata, kalong-kalong yung mga bata. Meron ba? Ni isang beses? Wala. Kasi mga sinabi sa Biblia, nasa Bible din po, sila pa ang ililigtas mo, kakalungin mo, imbis na yung anak mo ang kinakalong mo, siyang kinakalong mo ngayon, ingat na ingat ka pa. O iligtas mo kami, mahal na Diyos. Ikaw ang nagliligtas doon sa Diyos mo. Sila nagliligtas sa Diyos nila. They are nothing. Pointless. In vain ang ginagawa ng nations sa pagsamba sa mga Diyos-Diyos ang gawa ng kamay ng tao. Pointless. Void. Walang saysay. Kaya ang Diyos po galit na galit. Sabi ng Panginoon, they will perish with you under the heavens. Napansin niyo po ba, bago itong mga tag-ulan, sunod-sunod na sunog naman ang nangyayari sa bansa natin? Are you aware of these things? Pag nanonood po tayo ng balita, tignan ninyo, observe. Oo nga naman, bago itong bagyo, puro puro sunog ang nangyayari. Ulitin ko po mga kapatid, may mga bagay nangyayari sa galit ng Diyos. Sa galit sa puot ng Diyos na nag-iisa. At isama po natin sa panalangin yan sa ating bansang Pilipinas. Mahal na mahal ng Diyos ni Yahweh ang Pilipinas. Pero ang tanong, mahal ba ng Pilipino si Yahweh? Ang sabi ni Yahweh, ako lamang ang Diyos, wala kayong ibang sasambihin kundi ako lamang. Ano yung ginagawa ninyo?
Ang tunay na sumasamba kay Yahweh, hindi po kinakailangan ng visual aids. Kaya naman nasa wallet ko to para naalala ko siya. Parang nanay ko lang na namatay. May picture sa wallet ko para kapag tinignan ko, naalala ko siya. Ganun din po ang aking Diyos. May picture siya para naalala ko. Pues iba yung nanay mo, iba ang Diyos. Ang Diyos, sabi sa Biblia, walang sinumang nakakita. So, paano nagkaroon? Hindi, kuya, iba naman na buhay ng New Testament eh. Okay? Paano mo nalaman yan ang picture niya? Taga Middle East si Jesus Christ, maging si Mama Mary, hindi sila white. Hindi sila European. Bakit ganyan ang mga itsura? Ang tatangos ng ilong, malapor sila na ang balat. Paano mong masasabing yan yung Diyos? Yan yung Panginoon na sinasabi mo. Wala namang nag-exist, nag-survive na larawan yung mga yan. Sino yan ngayon? Sino sila? Ang mga angels, sinasabing ganyan na itsura ng mga angels. Minsan nagkakatawang tao sila, pero yung tunay na anyo ng angels, walang makakatay sa harapan nila pag sila nakita. Kagimbal-gimbal ang kamukha-mukha ang itsura po ng mga angels. So my point is this. Many people are doing bad things against God. So malaki ang possibility, hindi lamang po natural disasters ang nararanasan ng buong mundo, hindi lamang Pilipinas, kundi puot ni Yahweh, puot ng ating Diyos. Sabi sa verse 12, it is He who made the earth by His power. Si Yahweh ang lumikha ng lahat. Who established the world by His wisdom. And by His understanding, He stretched out the heavens. Siya ang naglatag ng mga bituin sa langit. Sabi nga sa isang kanta, it is God who put the stars in the heaven to brighten up the emptiness of space. Imagine kung hindi naglagay ang Diyos ng mga bituin sa langit, ano makikita natin? Kadiliman lang. Sino yung may gustong pagtingin mo sa langit, dilim lang ang makikita mo? Hindi ba nakakatakot sa dagat pag ikaw tumingin sa ilalim, dilim lang yung naroon? Para kang hinihigop ng dilim at yung takot mo, ganun na lang. Ang heavens po, hindi minarapat ng Panginoon, dilim lang ang nandun. Naglagay siya ng mga stars, ng mga planets, ng mga supernovas, ng mga galaxies for us to see the wonder of our God. Yung Diyos po ang lumikha nun, yung nag-iisang Diyos na hindi dapat nilililok ng kamay, hindi ginagamitan ng figment of imagination ng tao. Hindi lamang yun, verse 13. When He gives forth His voice, pag nasalita ang Diyos, there is a tumult of waters in the heavens. Pag nasalita ang Diyos, maging ang mga clouds, nagdidilim, bumibigat. Ano, pag bumagsak yun? Ulan or bagyo. And He causes the clouds to ascend from the end of the earth, and He makes lightning for the rain. Hindi po si Thor ang gumawa ng mga lightning. Ang Diyos din po ang naglalagay para makita natin yung sabi, tama yung sinabi kanina, how great is our God, how awesome is our God. Kasi siya rin ang Diyos ng thunders, is the God of lightning. Wala nang iba pa. Even doon tao, walang ginawa kundi ibigay dito to. Ikaw ang God of thunder, ikaw ang God ng ants, ipis ka, unggoy. Diyos lang po ang may-ari ng lahat. Especially mga powerful elements around this universe, God created all of those things. And He brings out the wind from His storehouses. Kaya nga po sa Book of Revelation, meron po itong pagkakataon, inutusan ng Panginoon yung mga anghel na may hawak. Sa bawat anghel na may kontrolado sa mga hangin from north, south, east, and west. Mga angels po ang merong kapangyarihan, ibinigay ng Diyos na kapangyarihan para hawakan, pigilan ang mga hangin. Meron pong angels behind the elements in this planet. Meron po. Kaya imagine ninyo, imbis na mag-pray sa hari ng mga angels, nagpe-pray ka sa gawa mo lang, sa gawa ng mga taong nanggaling sa unang panahon, sa mga Diyos na wala naman sa Biblia, kundi galing lamang sa inyong kaisipan, paano hindi magagalit yung nag-iisang Diyos? Paano siya hindi magagalit? So ngayon po, ang pamagat na mensahe for today ay the Master of the Universe. Who is the real Master of this universe? Sino siya? At napaka-obvious po, nakikita na ninyo. Dahil nagpakita po siya ng power. Kung paano niya kinokontrol ang lahat ng elemento, hindi lamang sa earth, kundi sa buong kalawakan. Siya ang kailangan ng tao ngayon.
Kung sa balita, hindi na inaabot ng tulong, nag-give up na ang mga tao, ang government to reach those people, kailangan nila ngayon yung master of the elements, and that is the master of the universe. Ngayon yung pong master of the universe, alam natin sa Old Testament, ando na siya. Diba? Siya yung rock, sabi ni Moses. Ang sabi ni Pablo, yung daw batong susunod-sunod sa mga Israelita sa ilang, yung mga susunod-sunod, kasi meron doong bato, pag tinapik ni Moses, may tubig na lumalabas, nakakainom po sila. Imposible, di ba? Paano ka nakakita ng batong sumusunod-sunod sa ilang? Alam niyo po yung rock na yon, big R na rock? Ang sabi po ni Pablo sa New Testament, that is the Lord Jesus Christ. He is the rock of ages. Siya yung Diyos na nagbibigay ng tubig, na kahit nasa gitna ka ng disyerto, meron kang iinumin. Maalala natin nung magkaroon ng encounter yung babaeng Samaritana sa kang Panginoong Jesucristo. Yun mismo ang kanyang in-offer, right? Sabi ng babae, pumarito po ba kayo para humingi ng tubig? At marami siya na pag-usapan. Pero to make the story short, ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ang hihingi sa akin, kaya kitang bigyan ng tubig. Pero yung tubig na ibibigay sa'yo, bumabalong. Hindi nauubos. Buhay siya. Ang Panginoon, sabi po doon, pag nagbigay siya ng tubig, and that of course the Holy Spirit, yung tubig na yon, hindi siya mauubos. Hindi mo na rin kailangan punta-puntahan yung lugar na yun, magpe-pilgrimage ka pa dyan sa lugar ng mga tao sa bansang ito para kukuha ng tubig doon. At meron ka ng tubig iuwi sa bahay mo. Mag-aeroplano ka, magbabarko ka. Sabi ng Panginoon, hindi mo kinakailangan gawin yun. Yung tubig na ilalagay ka sa puso mo, bumabalong, hindi natutuyo, laging meron, laging sapat. Hindi lamang yon, that water will be inside you. Kahit saan ka magpunta, yung tubig ng buhay, nasa iyo. Ngayon, paano tayong maluluoy? Paano tayong matutuyo ng mga tunay na Kristiyano? Kung yung tubig na yon, nasa puso natin, and anywhere we go, nandun yun. Nandun siya. Yung bato na yon, na nagbibigay ng tubig, that is the Lord Jesus Christ. One of His angels. Meron pong tinatawag na angel of the Lord sa Old Testament. Yung pong angel of the Lord, pag yung Diyos mismo, nag-anyo siyang something para makikita mo, big A po yun, big A. Angel of the Lord. Meron namang angel from the Lord, small a. Yun po yung iba, yun po yung mga angels. Yung kanyang mga nilikhang mga angels katulad ni Gabriel, ni Michael, and so on and so forth. Pero yung big A, angel of the Lord, katulad po ng burning bush. That is one way of God showing Himself to Moses. No one can see God and will stay alive. That is the rule. Kaya po yung lumalabas ngayon ng mga, I am a prophet of God, I'm a prophet of God from heaven. Nakita ko po ang Panginoon kagabi, habang ako'y nagsisipilyo, nakita ko ang Panginoon sa aking kwarto. Ba't buhay ka pa? Nakita mo, Panginoon, buhay ka pa? Sinabi sa Biblia, pag nakita ang Diyos, patay. Namamatay ang nakakita sa Diyos. Dahil itong flesh na ito, itong makasalanang laman nito, hindi niya kakayanin yung glory, yung brightness of God. Kaya, huwag kayong maniniwala. Uy, kagabi habang natutulog ako, pagtingin ko sa tabi ko, nakupo ang Panginoon. Malaking kalokohan po yun. Okay, huwag po tayo maniniwala doon. Isa yun sa mga Diyos-Diyosan na mga fake gods na binabanggit po sa Biblia. Ang sabi po dito sa John chapter 1 verse 1 to 3, napakalinaw. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Bakit sinabing was God? Why? Hindi lamang yon. Verse 2, He was in the beginning with God. Verse 3, all things were made through Him, the Word. And without Him, the Word, was not anything made that was made. And you know what? The Word is the Lord Jesus Christ. The Word became flesh and dwelt among us. Walang nalikha sa buong universe kasama tayo kundi sa pamamagitan ni Jesus Christ. Now, Jesus Christ is God in the flesh. He is Emmanuel, God with us. Si Jesus po, Diyos. At hindi po siya isa sa mga Diyos. Hindi po siya small God. Siya'y Diyos. Walang nalikha kundi sa pamagitan ng ating Panginoon. No wonder sa mga babasahin ng nating mga verses mamaya, makikita natin yung kapangyarihan ng Panginoon over all the elements. Merong kapangyarihan ng Panginoon even doon nasa katawang tao siya. Meron siyang power over all the elements on this universe. So ano nangyari? Yung Master of the Universe, yung napag-usapan natin kanina sa Old Testament at maraming pang examples doon, nagkatawang tao siya.
Nagkataong tao siya. Kasama sa kanyang master plan is to be a man. Kasi po, doon pa lamang sa Garden of Eden, di ba, ang sumpa ng Panginoon, sinumpa ng Panginoon si Adan, sinumpa ng Panginoon si Eva, sinumpa ng Panginoon si Satan, si Lucifer. Ano ngayon yung sagot? Ano yung sagot ngayon dito sa sin problem na pumasok sa universe dahil sa ginawa ni Adan at Eva? Of course, yung sanggol na ipanganganak ng babae. Mula noon, ando na yung paghihintay nila. Panahon pa lamang po ni Eva at ni Adan, they are waiting for that child, the Messiah. Hindi po siya tinatawag na Jesus Christ, but he was known as the child. And he was known as the Messiah, yung Savior. At yung nga pong pinag-uusapan nating Messiah, yung Savior, ito siya ngayon, yung sagot sa sin problem mula sa paradise, ito po yun, yung Master of the Universe na nagkatawang tao. At ngayong tao na po siya, ano yung mga ginawa ng ating Diyos na nagkataong tao in the person of the Lord Jesus Christ? Of course, babasa tayo ng ilan lang po dito. Ilan lang, bilang patunay na ang Panginoon is indeed the Master of the Universe. Matthew 4:23 and 24. And he went, Jesus Christ went throughout all Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction among the people. So his fame spread throughout all Syria, and they brought him all the sick, those afflicted with various diseases and pains, those oppressed by demons, those having seizures and paralytics, he healed them all. Nung panahon po ni Jesus Christ, hindi po yung nagkataon lang. God purposely pinanganak siya in the fullness of time, and that was the time, ipinanganak siya nung panahon na yon. And you know what? Grabe po ang demon possession nung panahon na yan. Grabe po ang daming karamdaman diseases nung mga panahon na yan, at walang sino mang taong kaya magpagaling sa kanila. But when the Master of the Universe, magkataong tao, magsimula po siya sa ministry at the age of 33, ito lahat ang bumulaga, ang pumila sa kanya. Nasaan yung mga mayayaman? Nasaan yung mga macho? Asan yung mga malalakas, yung mga walang sakit? Nasaan sila? Asan yung mga religious leaders? Where are they? Wala sila dito sa mga lugar na ito because they are takot sa ating Panginoon. They are totally insecure about the Lord Jesus Christ. Alam na po natin ang kwento. Yung mga Pharisee, yung mga religious leaders po, kumikita ng malaki. Hindi lamang sa pag-aalay sa templo, sa pagbebenta ng mga hayop na pang-alay, maging sa ganitong klase ng mga karamdaman, kumikita po sila ng malaki. So they are totally insecure against God. Hindi lamang yun, yung number one business ng mga Pharisee, ng mga religious leaders ng araw. Sila po yung mga people behind sa mga nagtitinda sa harapan ng templo. Naalala niyo yung kwento, ang Panginoon nung dumating doon, bakit niyo ginawang den of thieves? Lugar ng mga magnanakaw ang tahanan ng aking ama, hindi po ba binalibag ng Panginoon lahat? Gulat sila. What kind of authority is this? Nagulat silang lahat. Ang nasa likod po noon, religious leaders. The Pharisees, the Sadducees, at may mga matatalino yung mga scribes. Sila ang behind the scene. Hindi po magagawa ng mga taong yung magbenta, mag-business sa harapan mismo ng templo kung walang basbas ng mga taong nasa authority. Sa mga taong yun, wala po sa mga ganitong klase ng okasyon. First, they really hate to the bone the Lord Jesus Christ. Pangalawa, they are afraid. Siguradong ang Panginoon pag nagsalita, yung mga nasa dilim, binibigyan niya ng liwanag. They will be exposed in the light. Kaya takot na takot sila. So, sino yung mga kaibigan? Sino yung mga fans? Sino yung mga followers ng Panginoon? Kung sino yung mga reject nung araw, sila ang talagang laging naroon sa paanan ng ating Panginoon. The rejects. And they are really blessed. They were really blessed. Rejected by man, especially mga religious leaders at mga politicians, pero accepted by our God. Mapalad yung mga taong merong ganung klase ng pangailangan at humility because they will see the Lord. And the Lord will meet their needs. As long as they will put their faith in the Lord, they will be healed. The Lord will help them even from demon possessions at marami pang iba. Nakikita natin ngayon sa Senado, di ba? Maging sa Kamara ba yun? Di ba?
Sino-sino yung mga taong nakupo ngayon doon na kanilang nililitis? Sino-sino sila? Religious leaders. Sino ngayon yung nandoon? Sila Nardong Putik ba? Sila Waway ba nandun ngayon at nililitis? Hindi. Religious leaders. Kapwa mga mambabatas. Sila ang naroon kahilera nino ng mga mandarambong ng mga incheck. Sila ang kahilera. Nakita niyo yung kabulukan ngayon sa Pilipinas? Nakita niyo yun? Yung mga nasa kapangyarihan, kahit wala na sa kapangyarihan, may kapangyarihan pa rin. They still can command those people in power para hindi sila masikil. Well, the Lord will do something about it. Ipag-pray po ninyo mga kapatid, yung talagang mga masasama, yung mga halangang kaluluwa, makatikim ng matinding hampas mula sa ating Panginoon. Especially yung mga religious leaders na yan, na gumawa ng karahasan, ng kalapastanganan sa mismong mga members nila. God is totally indignant. God hates them. God is love, di ba? Bakit God hates them? Nasa aklat po yan. We must hate what God hates, and we must love what God loves. Yung pong hatred ng Panginoon, holy hatred. Wala po kasing i-hate ang Panginoon because of just His feeling, katulad natin, napaka-emotional, napaka-subjective. When God hates someone or something, because, no, He's a perfect God. He knows who to really hate. And God knows who to really love. Unlike us, siyempre. Okay, so hate what God hates, and love what God loves. Dapat po ganun ang gawin natin. So yun po, yun yung mga nandun lagi sa presence sa ating Panginoon. Hindi lamang yan, Matthew 15:30 and 31, ESV. And ito na naman, and great crowds came to Him. Sino na naman yung mga kasama nila? Mga kaberks ba nila? Oh, picture tayo with the Lord. Hindi. Bringing with them the lame, the blind, the crippled, the mute, and many others. And they put them at His feet, and He healed them. So that the crowd wondered when they saw the mute speaking. The crippled, healthy na siya. Yung lame, naglalakad na. And the blind, they began to see. And what happened because of what Jesus Christ did? And they glorified the God of Israel. Ang sabi ng Panginoon, wala siyang ibang ginagawa, kundi ano man yung pinapagawa ng kanyang amang nasa langit. Wala siyang sinasabi, kundi yun lamang pinapasabi ng kanyang amang nasa langit. Kaya ano man ang gagawin natin, sinabi na po sa Biblia, if we do not have the Son, we will never have the Father. Ang sabi ng Panginoon, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. Wala na pong ibang daan. Hindi yung mga magagaling na mga religious leaders na yan na sinasabi nila silang appointed son. Hindi, appointed convict na sila ngayon. Kasi mga kriminal. There's only one way, and that is the Lord Jesus Christ. Not me, not this church, but our Lord, our Savior, the Lord Jesus Christ. Ano raw maging resulta nun? The Father Himself will be glorified. Yun po ang reason kung bakit tayo nasa simbahan, mga kapatid. Hindi para lang ma-meet yung mga needs natin. No. Hindi lamang para makita mo na naman yung mga babaeng yan, makita mo na naman yung mga lalaki yan. No. Hindi para makakain na naman tayo, para maging masaya na naman tayo, lalaboy na naman tayo mamaya pagkatapos ng gawain. Hindi yun ang dahilan kung bakit tayo narito, mga kapatid. We are here for only one purpose, and that is to glorify God. So pwede niyong gawin lahat ng ginagawa natin every Friday. Just make sure God is glorified sa lahat ng gagawin natin. Lumabas kayo, magkape kayo, kung saan kayo magpunta, make sure God is glorified. Sa lahat ng pinag-uusapan, sa lahat ng ikinikilos, and so on and so forth, God must be glorified. Wala tayong problema doon. Gawin natin, laging ginagawa natin every Friday, just make sure again, mag-remind tayo sa bawat isa, oy, teka muna, yung pinag-uusapan natin, is God glorified with this topic? Oh, teka muna, yung tawanan natin, pagbiburaan natin, is God glorified sa tampulan natin ng pagtatawanan? So ulitin ko po, wala akong problema dyan. As long as God is glorified. As yung main purpose, sole purpose, kung bakit tayo dumadalo sa church. Wala tayong problema doon. Pero besides that, magkakaroon tayo ng problema. Not with me, but of course, with the Lord. Okay? The glorification of God is the sole purpose kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Meron kasi nagtatanong, Lord, ano po bang purpose ng aking buhay? Hanggang ngayon po kasi maraming nagtatanong niyan, Lord, ano po bang purpose ko? Bakit mo ako nilikha? At bakit mo ako niligtas?
Para po ba yung mga anak ko, lumaki silang maayos? Para po ba yung asawa ko, and so on, so yung buhay ko po yung pang mga mahal ko sa buhay. I mean, ano pang purpose ni Lord sa akin? There is only one purpose, mga kapatid. One. And that is for God to be glorified through us. For us to glorify the Lord. So tapos na po yung tanong na yon. Yun po kasi $1 trillion question yun. Marami pa rin hindi nakakaalam, what is my purpose in this life? Isa lang po ang sagot, ulitin ko po for the last time, is for you to glorify your Creator. And that is our Father who is in heaven. Hindi lamang yon. Kung kaya ng Master of the Universe na yung bawat himay-may ng ating laman, yung ating DNA, yung ating mga cells, kaya niyang instantly gumaling. Kasi po yung po ang kwento sa Biblia, di ba? Yung ketong, isang iglap, magaling na siya, naglalaglagan yung mga dead virus and bacteria or what. Tanggal yung mga bulag, biglang nakakita, yung mga pilay, biglang nakakalakad. Kaya po, marami sa inyo nasa medical profession dito, yung mga taong pinanganak na pilay, pag one day nagawa ng paraan na sila makalakad, hindi agad-agad yun, ikabit na natin yung bionic legs niya. Sige, lakad ka na. Tapos makakapaglakad na ba yung kaagad, mga kapatid? No! Kailangan ng therapy. At mahabang panahon ng therapy yan. Ang Panginoon po hindi. Pag siya nagpagaling ng mga pilantod, ng mga pilay from birth, pag pinagaling niya antimano, kinukuha yung kama, naglalakad. Walang therapy. Yun po yung kaibahan ng tunay na milagro ng Diyos sa milagro ng mga fake healers today. Yung mga healing crusade ngayon, talaga bang gumagaling yung may pinapagaling nila? Di ba pina-follow up? Tawagin ka na next Friday kung talagang gumaling na yung tenga mo or what? Oh, come on. That's not true. Ulitin ko po, ang real biblical miracle, instant. In a snap. Magaling na yung tao. Walang therapy. Walang follow-up. Magaling siya instantly. Yun ang tunay na miracle. Kaya po yung nakikita natin mga miracle crusade, come on, please. Huwag po natin kinakagat yung mga yan. Kung hindi man pera-pera yan, naloloko lang tayo kasi unbiblical yung ginagawa nila. But we do not hate them. We do not curse them. Ang sabi ng Panginoon, pray for them. Na makaabot din sa kanila yung katotohanan from our God. So ano pa yung kapangyarihan ng Master of the Universe? The Master of the Universe commands the elements. Ito yung kanina yung binasa natin. Ang sabi sa Mark 4:39, alam na po natin itong mga kwentong ito, pero pag-usapan uli natin. And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, peace, be still. And the wind ceased and there was a great calm. Ito po yung kwento na nasa bangka sila, di ba? Na habang ang lakas ng alon, humahampas na yung tubig, yung hangin, halos mawasak na yung basang-basa na sila eh. Sabi ng mga apostol, ano ba ito? Ang Panginoon natutulog doon. Ang sarap ng tulog ng Lord. Sa gitna ng bagyo. Sa gitna ng pagkabasa, ng tapan ng tubig sa loob. Kasi muntik-muntikan po silang lumubog. Nagkaroon kasi ng bagyo sa dagat, kasama niya yung mga apostol. Yung mga apostol, talagang yung buhay nila, kung kailangan ikadena nila yung kaluluwa nila para hindi sila mamatay. At yung tinignan natin, Lord, hindi ba kayo nag-aalala, mamamatay na tayo? Kasi natutulog ang Panginoon sa kalagitnaan noon. Ang Panginoon gumising. Ganun ba? Sabi niya, peace. Kinausap niya lang yung hangin, peace. Be still. At ganun nga ang nangyari. Hindi imposible sa Panginoon gawin yan today. Hindi. But the thing is, we must follow the conviction of the Holy Spirit first. We must be saved. We must put our faith in Him 100% at wala tayong ibang Diyosan na sinasamba. He can do that. Why not? Why not? See that? Nakakausap po niyang hangin. Ang hangin very, very tiny molecules yan. Trillions, trillions. Ang dami ng mga molecules ng hangin na utusan niya isa-isa. Opo, hindi ang hangin po nag-exist kasi nararamdaman natin eh. But yung kanyang composition ng atom niya, ng proton, neutron, iba lang compared sa mga ganitong klase ng mga bagay sa mga solid. Nautusan ng Panginoon 'yon. Meron mang utak ang hangin, may utak ba 'yan or what? Wala naman, di ba? But anyway, yung mismong lumikha ng hangin ang nag-utos at tumigil silang lahat. Siyempre, ang dagat still naman talaga ang dagat eh. Ang dagat po, magkakaroon lang ng alon niyan pag hinangin at medyo gumalaw-galaw yung lupa.
Pero yung dagat itself, no, it's not. Kaya nga po, minsan makakita tayo ng picture, yung dagat parang salamin lang. Napaka-still niya. So kung wala yung hangin, kung wala yung paggalaw ng lupa, ang dagat po, at wala yung magnetic field ng buwan, di ba, yung puwersa ng buwan, still lang po ang dagat, parang salamin siya. Yun po yung nakita, di ba, sa Revelation, na parang salamin daw yung dagat kasi napaka-still niya eh. Kasi doon walang bagyo sa langit. Minsan po kasi naging sa Seoul, sa School of Leadership, napag-usapan po yan. O, maging doon sa Revelation. Kaya po sa vision ni John the Beloved, yung nakakita raw siya doon ng tubig, di ba? Napaka-still. Kasi walang bagyo doon eh. And of course, that is something else. That is something else, yung body of water na meron man doon sa langit. Bukod pa doon sa mga angels na may hawak sa mga hangin, of course, under din yun sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Nabanggit ko po kanina, di ba? Merong 4 ng anghel na humahawak sa bawat hangin from the north, the south, the east, and the west. At they are also under, di ba, sa kapangyarihan ng kanilang Creator. Mga kapatid, Jesus Christ is the Creator even of the angels. He created the angels. That's why He is the King of angels. Siya rin lumalabas ako, captain of the, commander-in-chief ng mga angels. At siya mismo yung nakita ni Joshua, na may hawak na tabak, ready to make war. That is the Lord Jesus Christ. Christophany po ang tawag doon. Pag nagpakita ang Panginoon in a human form, pero hindi talaga yung itsura niya, that is called Christophany. Ang Father, hindi talaga totally, hindi naman nagkataong-tao ang Father. Kaya makikita natin siya, yung naman theophany, Diyos, Theo, Deo, Deus. Theophany, yun yung way ng Panginoon naman, ng Diyos Ama, na nagpapakita in many, many forms. Ito na nga po yung burning bush at marami pang iba. So, hindi lamang po yan. Paano pang yung master of the elements, pinakita niya ang kanyang authority. Sa Luke 19:17, hindi lamang po yun. Ito, ang ganda-ganda ito eksena na ito. Ito yung pagkakataong 5,000 mahigit, 10,000 mahigit yung kailangang pakainin. At sabi ng mga apostol, Panginoon, pauwiin mo na sila. Kung babasahin po yun, nakakatawa talaga, tayo lang talaga yung mga apostol eh. Kasi, patay. Hindi pa nag-uuwian to, dapat mag-uuwian na yun. Lord, pauwiin mo na po sila. Ano sinabi ng Panginoon? Dahil mahal na tayo ng Panginoon, pambira kayo, pauwiin yan, gutom yan, babagsak na lang si ilang yan sa gutom. Nakita niyo ang Lord? Even yung mga minute details like that, He cares. Hindi niya hinaya yung mga taong umalis nang walang kinakain muna katulad ng suggestion ng mga apostol. No, paupuin sila at pakainin muna yung mga taong yan. Kaso nga, ilan lamang yung piraso ng mga pagkain meron sila by that time. 5 loaves ng kubos and 2 pieces of fish. Ang pakakainin, more than 5,000 people. Ulitin ko po, 5 kubos at 2 pirasong isda. Sa higit 5,000 tao, yung po pakakainin. Pero ang sabi po dyan, kinuha ng Panginoon yung 5 loaves and 2 fish, and looking up to heaven, He gave thanks and broke them. Lagi nandun yun, let's break bread. Maganda po yung term na yun eh. Sa Hebrew po, ganun yun. Come on, let's break bread with me. Sabihin, let's come. No? Let's do this thing in the sight of our God. Break bread with me. Ganun na naman ang ginawa ng Panginoon. Binrake niya yung fish saka yung tinapay. Then He gave them to the disciples to distribute to the people. Verse 17. Cut na yung sena. They all ate and were satisfied. Walang bitin. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. Paano bang magkakaroon ng leftover na 12 bakol pa ang natira? Kung ang pinag-uusapan natin in the first place, 5 tinapay lang, 5 kubos, at 2 pirasong isda. Paano nangyari yon? Nakita niyo na multiply? Yung mga tao walang kamalay-malay, kapag ito nga, bahala na kayong, 10,000 kayo dito, 1,000 kayo dyan, sa tinapay na yan. Habang kumukuha sila at pinapasa, they never knew, teka muna, hindi nauubos yung tinapay. Yung isda ganun din, kasi yun ang palaman nila, yung isda eh. At 12 bakol pa natira. Nakita niyo yung sheer power and might ni Jesus Christ sa mga tagpong ito, mga kapatid. Look at this. Kaya nga po, ang isa sa principle sa Biblia, ano man daw ang ilagay natin sa kamay ng Panginoon, it will be multiplied. Maglagay ka ng konting pananampalataya sa kamay ng Panginoon. Gabutil man ang butil na mustasa. Yung maliit na yan, ang sabi po sa Biblia, through the Holy Spirit to Apostle Paul, ang Diyos daw ang siya ang magpapalago. Maaring tayo ang nagtatanim, maaring tayo ang nagdidilig,
Pero yung pong nagpapalago doon, Diyos. So, wag po tayong maramot sa Diyos. I don't want to go to any financial stuff. No. Pag-usapan lang natin yung faith natin. Yung faith, yung trust. Kung meron kang konting trust ngayon sa Panginoon, konting faith, ilagay mo sa kamay ng Panginoon, it shall be multiplied. At sobra-sobra pa sa pangangailangan mo, yung faith na ibibigay sa'yo, or trust, mag-overflow yan kay Nino, sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya. Mababagahiginan mo sila nung faith na pinalago ng ating Panginoon. See, look at this. He can command anything at will instantly. At marami po yan, mga kapatid. Basahin yung Biblia. Yun na nga lang putik eh. Minsan nagpagaling ang Panginoon na bulag. Napaka-unique na naman ang ginawa ng Lord. Dati sabi lang niya, nakakakita ka na. Ganun lang. Ito, this time, dumura siya sa lupa. Yung putik, yun ang ipinatapa niya sa mata ng tao. Maraming gumagaya tuloy. Yan, baka dyan pa nanggaling yung pusod, nilalawayan eh. Hindi ginagaya ang Lord. Eh yung laway, di ba? Basta na kung walang virus yung laway. Oh, naku, nabalis yung bata, lawayan mo. Itigil po natin yan kasi po hindi hygienic yan, mga kapatid. Opo, itigil yan. No, itigil po yan. Walang scientific na proven na yung laway may power. Hindi laway naman ni Impo yun, ni Impo, nung ermitanyo sa bundok. Kahit na, nasisibilyo ba yun? Ermitanyo nga eh. Mga ermitanyo nakatira sa kuweba, wala siyang ginagamit na bagay na galing sa syudad. Di ba? Yung kasi sabihin ng mga ermitanyo, wala akong kakainin galing sa city, mula sa industry, I will do it on my own from nature. Nasisipilyo ba yan? May antibiotic ba? Mouthwash ba yan? At yung bata, palalawayin mo sa kanya? Hindi naman, di ba? So, ulitin po, wag po natin gawin yun. Eh, kuya, yung pong sinulit na nilawayan at nilagay sa noo, lalong-lalo na. Anything na malapit sa utak, wag po nating hahayaan na hindi, na pinapabayaan lang. Yun ang sinasabi ng doktor kasi ang utak nandito lang siya eh. Anything na may mangyayari dito na malapit sa utak, mag-ingat po tayo kasi malapit nga siya sa utak. Lalo na yung sinulid na binasa at nilagay pa sa noo. Mahabag naman tayo sa mga bata. Kung may isip na yun, baka tumakbo na lang yun eh. No way! Sabay takbo. So I hope yung mga batang yan hindi daraan sa mga ganong klase ng mga hocus-pocus. Okay? Na mga wala namang pinagbasehan na merong katalinuhan. So yun po, dalawa lamang pero marami po ang Panginoon. Marami siyang way para magpagaling using the elements na nasa paligid. Di lamang po yun, siyempre. Nabanggit kanina, the master of the universe commands the evil spirits. Jesus Christ is the creator of all. Mga bagay na nakikita, o kahit yung mga bagay na hindi nakikita, siya rin po ang siyang may likha. Kaya nga po yung mga angels, He created the angels. He is the master, the creator, the Lord, the God of the angels. Wala nang hihigit pa, sabi ng ating Panginoon. Kaya kung mababasa po natin sa, I think sa Isaiah or Psalms, sabi po doon, who is man that you take notice of him? He was just a little slower than an angel. Ang binabanggit po doon, hindi tayo. Ang binabanggit po doon yung Mesayang darating. Ang Panginoon, magkatawang tao po siya, kasi nga po, nasa katawang tao, He became a little lower than the angel. Sa kanyang pagkatao. Pero sa kanyang pagka-Diyos, He created the angels themselves. Yes, tayo pong mga tao, we are just in the flesh, we are just a little lower than the angels. Okay? We are just a little lower. Pero darating ang time na pag-uusapan po natin, na pag-aaralan madalas, one day po, we will even judge the angels. Hoy, kulto pala itong GCC na ito, kala ka ba? Nasa Bible po yun. Nasa Bible po yun. Kasi one day, we will be co-heir ng ating Panginoon. We will rule with the Lord. At kasama po sa i-rule natin, siyempre, yung mga angels. Okay? Saka na po natin ninyo malalaman yung mas malalim dyan kapag dumadalo na kayo sa iba pang mga pag-aaral ng Biblia. But that is biblical. Ang Panginoon, simple lang kapag nagpalayas ng demonyo. So ito na nga ang Panginoon. Nasa harapan siya ng demonyo. Ito ngayon yung sinabi ng demonyo, yung kanyang reaction. Ha? What have you do to us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are. You are the Holy One of God. Verse 35. But Jesus rebuked him, saying, Be silent, and come out of him. And when the demon had thrown him down, sa nakalagitnaan yung inaalihan ng demonyo, he came out of him, having done him no harm. Number one,
Iko-compare na naman tayo sa mga taong nagpapalayas ng demonyo ngayon. Marami po nagpapalayas ng demonyo ngayon, inaabot ng buwan. Minsan babalik pa. Napapanood nyo ngayon sa YouTube, yung mga magagaling na mga anting-anting pa, meron pang dinidikit-dikit na ganun. Come on, walang sinasabing ganun sa Biblia. Only the Word, the powerful Word of the Lord is enough. Inuutusan nila. Ang sabi ng Panginoon dito, be silent and come out of him. Tapos ng labanan. Tapos ang labanan. Ulitin ko po, mag-iingat din tayo sa mga nagsasabing sila ay mga faith healers o nagpapalayas ng demonyo. Biblically po, ang pagpapalayas ng demonyo, instant din. Instant din po yan. Hindi yung ba't nandito ka na naman, sister? Parang bumalik po yata yung demonyo sa bahay namin. No? Balay, asawa pala yun. No? Yung asawa. Dumating yung asawa ngayon. O ikaw, impacta ka, ano ginagawa mo dito? Sinasama pa si pastor sa kalokohan mo. Eh dumating yung bata. Tiyanak ang bata, saan ka na naman nang galing? Marami po kasi fake. Yun yung bumabalik-balik. Ako po, sa tagal namin ni Mrs. sa church, sa pananalibihan sa Panginoon, marami kami nakitang ganyan. Meron pong iba leaders pa, deacons. Pumupunta sa harap, gusto niyang palayasin demonyo sa kanyang katawan. Ngayon, sabi namin, kala ko ba ligtas na siya? Una, hindi ka makakarating sa leadership position kung hindi ka genuinely tumanggap kay Jesus Christ as Lord and Savior. At hindi pa pumapasok yung Holy Spirit at nanahan sa puso mo si Jesus permanently. Ang sabi po sa Biblia, kapag si Jesus po nakaupo na sa trono ng ating puso, wala nang alisan yun. Ngayon, itong mga taong itong nagsasabing sila ligtas, at meron na nakaluklok na Jesus sa kanilang puso, how come lumalapit sila sa isang exorcism event at nagpapalaya sila ng demonyo from them, mula sa kanilang pastor? Paano na nakarating sa ganung posisyon? It's so funny. It's ridiculous. Batang-bata po kami. Even us na batang-bata, babay time, nagtataka kami, how come? Deacon na yung leader na yan, tapos lumalapit siya para palayasin demonyo nasa kanya. Impossible. Or hindi man impossible, ridiculous. Nakakatawa. Ang tunay na Kristiyano, hindi na po inaalihan ng demonyo. Simply because nakaupo na sa trono ng kanyang puso ang King of Kings, ang Lord of Lords, period. So isa po yan sa titingnan ninyo kapag kayo dumalo sa isang simbahan. Kung paano silang gumagawa ng exorcism o pagpapalayas ng demonyo. Ulitin ko po, ang exorcism na totoo, instant. Walang schedule, bumalik ka sa makalawa ha. Bumalik. There's no such thing. Instant po siya. Hindi lamang yon, walang epic battle. Yung nakikita po natin sa movie, kalokohan po yun, figment of imagination, yung naglalaban pa talaga, naghahagisa na ganyan yung mga gamit, nalalaglag, lumipat pa yung masamang espiritu sa pari mismo na nagpa-exercise. Wala pong ganyan sa Biblia. Wala pong ganyang epic battle. Sandali lang yon. Demonyo, layas. Aalis na siya, tapos ang usapan. Nakita po ninyo, maraming kasinungalingan ang mundong ito na pina-absorb sa atin. At ang mas nakakalungkot, minsan sa loob pa ng simbahan, mali-mali rin ang turo at mali-mali ang practices. Hindi po natin gagawin niya sa simbahan ito. Because we stand by the truth. Alam natin ang katotohanan and we know how to practice it. Okay? The Bible is also a book of practices. Kung paano ginagawa sa Bible, ganun din natin gagawin. Walang dagdag, walang bawas. So kung meron po kayong nararamdaman nyo para may masamang impacto na nasa inyo, una, feeling nyo lang yan. Okay? Feeling nyo lang yan. Sa liwanag ng Panginoon, walang mananatili. Diba? Na masasamang elemento sa mga taong gustong lumapit sa Kanya. So, lumayas nga. Ngayon po, nung binabasa ko ito, sabi ko, bakit kaya lagi sa pinapatahimik ng Panginoon? Diba? Tahimik ka dyan, demonyo. Alam niyo kung bakit? Kasi itong mga demonyo, napaka-honest. Sinasabi nila kung sino talaga si Jesus Christ. Masabi ng demonyo mismo, demonyo ang nagsabi nito ha. Una, anong pakialam mo sa amin, Jesus of Nazareth? Bakit kinakailangan Jesus of Nazareth? Marami po kasing Jesus noong mga panahon na yon. Sikat po yung pangalang Jesus. Yung Emmanuel po, sikat na sikat yun ng araw. Kaya hindi sinabi niya, Jesus of Nazareth. Pag hindi niya sinabing Nazareth, sinong Jesus ba yan? Jesus ng Tondo? Baka si Jesus, si Mang Jesus yan, na taga-buting sa Pasig. Sino ba yan? Nazareth.
Malinaw na yung sinasabing Jesus ng demonyo ito, yung Jesus na Messiah nang galing sa Ama. Kasi binanggit din niya. Sabi niya, Jesus of Nazareth, pumarito ka ba para kami ay wasakin? You are the Holy One of God. Ikaw yung nakasulat sa aklat, yung Mesayang paparating. Alam ng demonyo kung sino siya. Kaya takot na takot sila. Ngayon, yung binubuking na talaga niya maiging Panginoon sa maraming tao. Kasi po merong part ng ministry ng Panginoon, ayaw pa niyang sabihin sa mga tao kung sino talaga siya. Ang Panginoon po hindi mayabang. O bago ko pumunta yun sa baryo niyo, sabihin mo, engineer ako. Para yung mga tao talaga namang kung asikasuhin ka, ganyan, pinapauna mo na. Ang Panginoon po hindi ganoon, hindi siya mayabang. Hindi. May pagkakataon sa Biblia, ayaw pa niya sabihin kung sino siya kasi pagkakaguluhan siya ng mga tao at ang magiging habol ng mga tao, yung kaya niyang ibigay sa kanila. Ganun naman ang tao, di ba? Uy, pupunta rin sa mayor mamaya. Di ba? O asikusin natin maigi. Tapos alam mo na, pagtapos kumain, kapag si mayor medyo pumunik na yung pagkain sa utak niya, ano na yan, ganado na yan eh. Saka tayo humingi ng mga pangailangan na nandito sa barangay. Napansin niyo po ba ang mga meeting ginagawa yan kapag sa hapagkainan? Halimbawa, gusto mong kausapin yung supervisor or what? Kain naman tayo sa kantin. Libre mo dun. Kasi po, ibang epekto, after kumain, saka mo kausapin. Kapag yung utak po niyan, medyo endorphin, medyo sumipa, masaya siya. Opo, may scientific basis po yun. Kaya huwag kang makipag-usap sa mga taong may hingin ka tapos gutom na gutom. Hindi ka intindihin yun. Wala akong pakialam sa iyo. Hindi papasok sa utak yun kasi naka-turn on na yung gutom niya eh. Turn on eh. Hanggang dun lang talagang isip niya, yung gutom siya, kailangan ko lagyan yung aking sigmura, that's it. After kumain, saka po kinakausap. Okay? After kumain. But anyway, binubukid siya ng mga demonyo. Sabi ng Panginoon, be silent. Natahimik yung demonyo, then come out of him. And that's it. Tapos, walang epic battle. Simple conversation between a demon who knows a lot about the Lord Jesus Christ and about the Lord Jesus Christ who is the master of that demon. Tapos ang kwento. Hindi lamang yan. Luke 4:40, isa namang eksena. Now when the sun was setting, all those who were sick with various diseases brought them to him. Dinala naman sa Panginoon. And he laid his hands on every one of them and healed them. At sa verse 41, hindi lamang yun. And demons also came out of many crying. Ito lagi ang sigaw ng mga demonyo. You are the Son of God! At laging nire-review ng Panginoon. But He rebuked them and would not allow them to speak. Why? Because they knew that He was the Christ. Ang laki ng pagkakaiba ng mga demonyo sa tao rin, ano? Maraming tao ay maniwala si Jesus Christ, yung Savior o yung Christ. Na siya yung tagapagligtas. Na siya yung Diyos na nagkatawang tao upang iligtas tayo. Yung demonyo, alam niya at naniniwala pa sila at kinakailangan pa ng sawayin sa pagsasabi ng katotohanan. Nakita niyo kaibahan? Sinasaway ng Panginoon yung demonyo kasi nagsasabi ng totoo. Kasi yung totoong sinasabi niya, hindi pa panahon para mabunyag. Ang mga tao naman, ayaw talaga. Magpapasalamat sa graduation, maraming salamat po sa nasa itaas. Nasa itaas pa talaga eh. Hindi pa sabihin maraming salamat sa Diyos. Maraming salamat kay Jesus Christ. Maraming salamat sa Panginoon. Bakit nasa itaas? Ikinahihiya ang Diyos. Ikinahihiya si Jesucristo. Ang laki ng kakaibahan nila sa mga demonyong pinag-uusapan natin ngayon. These demons, they can speak the truth about Christ. Pero yung mga taong walang panampalataya kay Jesus Christ, mas masahol pa kaysa mga demonyo. Sabi nga po sa Book of James, ang mga demonyo po, naniniwala rin sa Diyos at nanginginig pa nga. Just like this. Just like this. Diba? Yung alam, huwag naman tayo maging demonyo baka para maging positive tayo. Diba? Maging Kristiyano tayong tunay na nasa katotohanan. So yun po yung ilan sa mga patunay na ang Panginoon ay Master of the Universe. Hindi pa po natin pinag-uusapan ng physics dito. Hindi pa natin pinag-uusapan yung heavenly bodies. Ano kinalaman ni Jesus Christ sa Saturn? Ano kinalaman niya sa Uranus? Ano kinalaman niya doon sa heavenly fingers na tinatawag nila, doon sa malayong lugar na yon, sa constellation? Hindi pa natin pinag-uusapan yon. At lahat po yan covered ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Jesus Christ, our God who became flesh, is the master of everything. So kung siya master ng mga demonyo at nakita natin kung paano ang mga demonyo, ganun na lamang ang takot, ang respeto kay Jesus, lalong-lalo na tayong mga tao na nilikha sa kanyang wangis.
Panghuli po, sa ating verse to ponder. Itong pangako ng Panginoon sa atin. Sa kalagitnaan na nangyayari ngayon sa ating buhay, sa ating mga kababayan, bunga man ng kasalanan yung nangyayari sa kanila, or bunga lang talaga ng natural calamities, ito po ang pangako ng Panginoon sa sino mang maglalagay ng kanilang mga buhay sa Kanya. Ang sabi po dyan sa Isaiah 43:2, "When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they will not overflow you. When you walk through the fire, you will not be scorched, nor will the flame burn you." Yan po ang pangako ng Panginoon. Hindi ito pinangako para tayo naman talagang may sunog ba doon? Sige, ako na bahala. At pupunta ka sa sunog. At masusunog ka talaga doon. Siyempre, iba po ang pinag-usapan dito. Ang pinag-usapan dito, yung klase ng security kayang ibigay ng Panginoon. He can save us. God will save us, and He can save us from any sort of circumstances. All we have to do is what? To begin following Him with faith sa Kanyang pangalan. Let us be genuine believers of the Lord, and we will experience all of these things. At ulitin ko po, kung sakali mang darating ang time, meron kang sakit at hindi ka pinagaling ng Panginoon, that doesn't change the fact that God is still a healing God. Dumarating po talaga ang mga pagkakataon na mas minamarapat ng Panginoon na mangyayari sa buhay natin yan. Because in the long run, there will be something na paggagamitan mo niyan, especially in glorifying me. Bakit maraming Kristiyano at pilay hindi nakalakad? Wala pong sinabi sa Biblia na kapag Kristiyano ka, hindi ka na magkakasakit. Wala pong sinabi sa Biblia na kapag sumunod ka kay Jesus Christ, okay na buhay mo. Huminga ka na lang at lahat ibibigay na sa'yo. I-convert mo na lang yung oxygen into carbon dioxide, okay ka na. Wala pong sinabing gano'n ng Biblia. Wala sinabi sa Biblia na hindi ka tatanda. Wala sinabi sa Bible na hindi ka na magkakauban, hindi na maglulukot ang mukha mo, hindi na mag-fail yung mga organs mo. Wala pong sinabing gano'n sa Biblia. Because the Lord's promises are more than those things. Above those things, He promised heaven to us. Hindi man niya pahabain ang buhay natin on this planet, on this wretched planet, na punong-puno na kasalanan, pinangako niya sa atin yung eternal, and that is be with Him, there in heaven. Heaven is very near. It's very far sa mga unbelievers, even sa mga scientists, but very near to those who believe in the Lord Jesus Christ. Because Jesus Christ is the way. Jesus Christ is the truth, and is the life. Hindi lamang basta life, ang pangako niya sa atin, eternal or everlasting life. So meron po tayong natutunan ngayon, mga kapatid? Amen. Tayo natin mo ko, tayo manalangin. Lord, maraming salamat po sa inyong paalala sa amin. Na you are in total control of everything in this universe. Walang nangyayaring random sa universe. Kundi ang lahat, Panginoon, ay dumaan sa inyong mga mata. Ang lahat, Panginoon, ay dumaan sa inyong kalooban. Lord, inaamin po namin, hindi lahat ng inyong kalooban naiintindihan namin. Inaamin namin, Lord, hindi lahat ng inyong will nasasakyan namin o nagugustuhan namin. Inaamin namin, Lord, na minsan or kadalasan meron kang kalooban na hindi comfortable sa amin, Panginoon. But then again, oh God, since you are God, you are our God, you're our Master, you're the Master of the universe, Lord, do as you please. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya, Panginoon, upang lalo namin makita ano yung mga bagay na ginagawa mo ngayon for the betterment, hindi lamang namin, but for the betterment ng marami pang tao around this planet. Father in heaven, we glorify you. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen.